Sigurado na po na mag-iingay ang lahat ng tagapagsalita o spokesperson ng magkabilang panig dito po sa isyu ng galaw ng Supreme Court at isyu pa rin ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po gumalaw na ang Supreme Court at inasikaso, binigyan ng panahon ang petisyon ni Sara Duterte na kinu-question ang legality o galaw ng Kongreso tungkol sa article of impeachment o impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya sinasabi kong siguradong mag-iingay ang mga spokesman kasi yung paghingi ng posisyon o komento ng Supreme Court sa Kongreso at Senado, sasakyan niya ng ibang spokesman at followers nila na ang papalabasin napahiya na ang Kongreso dahil inutusan ng Supreme Court. Pero hindi po yan ganyan. Yan ay tamang proseso para makita ng Supreme Court ang mga basihan ng galaw ng Kongreso at ng Senado kung naaayon ba sa saligang batas. Huwag po natin kalimutan ang trabaho ng Supreme Court. Sila yung nagdi-decide, nagsasabi kung legal o illegal, constitutional ba o unconstitutional ang galaw ng Kongreso at Senado, especially dito sa impeachment. At lahat ng mga ginagawa, paggawa ng batas, implementation ng batas, ang Supreme Court ang takbuhan ng mamamayan. Kaya itong galaw na ito ng Supreme Court ay siguradong maraming komento. Sino-sino ang mga tinutukoy ko? Kasi napakaraming spokesperson. Ang Kongreso ay merong spokesperson. Ang prosecutors meron ding spokesperson. Dalawa na sa Kongreso. Sa Senado, merong impeachment court spokesperson. Doon sa kampo ni Sara Duterte, 3. Merong spokesperson ang Office of the Vice President, si Castelo. Merong spokesman ang Defense Counsel nila, si Attorney Pua. At ang another spokesman, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na magkaroon ng spokesman ng si Topacio, Attorney Topacio, spokesperson daw for impeachment ni Sara Duterte. Okay na ba? 3. Ang daming mga abogado at tagapagsalita ng Defense Counsel. Doon naman sa Kongreso, 2 lang. Sa Senado ay isang si Attorney Tunggol yun, di ba? Sa Kongreso naman si Attorney Bukoy at saka Attorney Abante. Ayan. So, yan po. At siyempre, huwag natin kalimutan, yung spokesman naman, o hindi man spokesman, tagapagsalita, ano ba tawag dyan? Malacanang press officer na si Attorney Claire Castro. Yan naman po ang magdidepensa sa side ng Executive Department. Kaya buhay na buhay po ang demokrasya. Pero atin pong aaralin, inyo pong aralin, pakiramdaman kung ano ang mga pinanghuhugutan ng kailang sinasabi. Alam nyo, pasintabi na kahit sila'y lahat abogado, magkakaiba ang interpretation ng mga yan sa batas. Magkakaiba ang komentary, magkakaiba ang opinyon. Kaya nga buhay ang demokrasya. Pero ang mananaig pa rin ay kung anong kautusan ng Korte Suprema, the higher court of the land. Pag sinabi ng Supreme Court, legal ang proseso ng impeachment, walang magagawa ang kahit sino. Ang Senado dapat mag-trial. Pag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional naman, hindi naaayon sa batas, ang impeachment, tapos na ang maligayang araw. Ganun po yan . Kaya mahalaga na ating irespeto. Kaya dapat huwag na huwag pangungunahan kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema kasi bawal na bawal po yan. Alam yan ng mga abogado as officer of the court. Ako bilang mamamahayag, traditional media at political blogger, alam ko rin ang limitasyon. Not only higher court, Supreme Court. Lahat ng korte, pag ang kaso ay nasa korte, limitado ang pagtalakay ng mga merito. Yun lang sigurong proseso o kung ano yung mga motion, petition, kung ano-ano, yun lang ang issue. Pero yung talagang paglilitis or yung merito kung paano mangyari, mahirap pangunahan yan. Pwede po kang balikan ng korte, pwede kayong i-contempt o ipakulong ng korte. Yan po yan, alam yan ng mga abogado. Kaya kung meron man po dito sa mga tagapagsalitang ito, spokesperson ng mga abogado na ang dating ay panlilin lang, lalong nagpapagulo,
lalo kung nakakalabos sa ating kaalaman. Huwag ka agad-agad kayo maniniwala para hindi maguluhan kayo. Aralin natin. Aralin nyo. Tapos kung ano ang sinabi ng Supreme Court, kung ano ang desisyon ng Supreme Court, yun ang mangingibabaw. Walang iba. Dahil ang Supreme Court, the higher court of the land, pag yan ang nagsalita, mahigit pa sa batas, final, lalo kung final decision, yun na po yun. Ayan, para mailiwanag. So ngayon ang mangyayari, waiting tayo sa pagsusumite ng mga dokumento at kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Ngayon, bitin lalo pong na-justify ng Senado yung pag-delay nila kasi magiging katwiran ngayon ng Senado. Paano tayo gagalaw? May Supreme Court, nasa Supreme Court na ang kaso. Hintayin natin kung anong desisyon. Lalong nagkaroon ng bala, lalong nagkaroon ng dahilan itong Senado ngayon dahil nasa Supreme Court na. Kung hindi umabot doon, nagkaroon ng trial, dapat tapos na pinatagal eh. So, yan ho yung bunga ng style ng mga senador ngayon. Under Senate President. Talaga lang So, maging maingat lang po tayo. At dito natin masusubukan ang galing ng bagong Solicitor General kasi nagsalita ng Kongreso. Hihilingin nila sa opisina ng Solicitor General Berberabe kung ano ang kanyang magiging komento. Ibig sabihin, magpapatulong ang Kongreso sa abogado ng pamahalaan para sagutin ang mga tanong at hinahanap ng Korte Suprema. Yung Senado, kaunti lang papaliwanag yan kasi hindi pa naman sila nag-trial. Ang maraming dapat ipaliwanag ay ang Kongreso kung bakit at sa kanila kasi nagsimula. Ang unang tanong dyan ilan ba talaga ang complaint na tinanggap nila? Legal ba yung pagtanggap ng complaint ng mga reklamong yan? Complaint number 1, number 2, number 3, number 4. O alin ba ang lihiti mo dyan? Bakit yung tatlo hindi nagalaw? Bakit yung number 4 ang umusad? Yan po yung mga tanong na dapat ipaliwanag ng Solicitor General, ng Secretary General ng Kongreso, ng Speaker of the House, at ng buong Kongreso. Pero kaya-kaya yan, marami pong abogado sa Kongreso. Maraming kong abogado sa Kongreso mismo, marami ring abogadong congressman. At nandyan pa nga yung Solicitor General. Kaya, don't panic. Lalabas at lalabas din ang katotohanan dito. Yan naman ang hinahanap. Katotohanan, katarungan, hustisya at kaliwanagan sa lahat ng sektor. Peoples of the Philippines. People's money. Government office. Pangalawa sa pinakamataas na opisina. Office of the Vice President. Mahalagang mataas ang kredibilidad. Hindi bumabagsak sa dapat sana ang kredibilidad. Dapat mataas. Kasi number 2 yan. Pero nagkaduda, pinagdudahan sa paggamit ng pera, paghawak ng kapangyarihan. Kaya nga merong 7 article of impeachment. Kung matutuloy pa o hindi, nasa Korte Suprema na ito. Atin hong aabangan ang lahat. Please like and share ang ating mga video. Subscribe kung hindi pa dito sa Mike Abe Opinions. At syempre, pakisama nyo yung isang channel natin pa, MA Pinoy TV.